Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ko guys. Let's go! When you ask the question on how you can help, paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon, pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. And then pwede po nating i-implement yan. May penalties po yung... teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know and they knew na yung paghihingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, So pag lumaki po itong mga estudyante, makikita nila na okay lang pala yung mangingikil kasi si teacher nangingikil sa amin. So paglaki nila, there's the possibility na baka mangingikil sila. okay, Senator Tulfo. Nakita niyo po kung gaano kasutil? Pangingikil daw po yung paniningil ng mga teacher. Una, hindi po naniningil ang mga teacher. Bawal po maningil ng PTA fee ang mga teacher. Ikalawa, hindi po pangingikil ang tawag doon. Paniningil po, iba po sa pangingikil. Grabe naman. No? Grabe naman ang tingin ni Rafi Tulfo sa ating mga teacher. Tuloy po natin. For your time is up, no? You've been informed that your time is up. You've responded, but kindly respond again. Yusek Escobedo. Madam Chair, Your Ito po Honor, si BP Sara. number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. And then pwede po nating i-implement yan. May penalties po yung teacher or parent na mag-insist na merong voluntary contribution. Ang mga PTA po... Okay. Sunog, di ba? Dinasabi niya, kinakailangan niya paano siya makakatulong, no? Ang tulong pala kay Tulfo, yung gusto niyang gawin na tulong, turuan niya tong DepEd kung ano yung gagawin nila. Sabi ni BP Sara, simple lang po, no? Sabi ni BP Sara, simple lang, ito po ang sinabi ni BP Sara. Kung gusto niyo po talaga makatulong, mawala na yung voluntary contribution, gumawa kayo ng batas. Pinaalala ni BP Sara na ikaw ay senador. Ang trabaho mo, gumawa ka ng batas, di ba? Gumawa ka ng batas para ipagbawal mo yung voluntary contribution. Susunod po ang DepEd kasi batas yan eh. Hindi mo trabaho yung pakialaman, yung DepEd. Sunog. Ayan lang po, si BP Sara lang nakagawa niyan kay Senator Tulfo. No? Hindi mo trabaho yung makialam sa DepEd, ang trabaho mo gumawa ng batas. Gusto mong tumulong? Simple banat ni Sara Duterte. Gumawa ka ng batas na ipagbawal mo kasi yan yung trabaho. Hindi niya lang sinabi. Pero siyempre kung tayo susunod, kasi yan yung trabaho ninyong mga senador, gumawa ng batas. Kaya kung ayaw mo ng voluntary contribution ng mga magulang sa DepEd, gumawa ka ng batas. At eto pa, tuloy natin. Just like all the other associations are guided by the majority. Kung ano po yung desisyonan ng majority doon sa kanilang association, yun po yung nasusunod. Now, it is a voluntary contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute kung yun man ang nadesisyonan na project ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders. Okay. Di ba? Ang linaw kasi nun no? Yung PTA po, organisasyon yan. Ang masusunod po sa organisasyon ng PTA, hindi po yung majority po. So lahat ng umatin, kung ano po yung pagpapasya ng majority, yung po masusunod. Pag sinabi nila magko-contribute sila na 100, bibili ng ayusin yung pintuan dahil binagyo. Okay. Naalala ko dati yung mga eskwelahan yung ginagawang anong tawag doon, yung evacuation. Tapos may mga nagluto, pinanluto yung mga libro. Yung nagsigaba. O yun, mga nasira dahil binagyo, etc. Paghihintayin mo pa yung mga
budget ng MOE, matagalan, gusto ng magulang. Ngayon na, gawin na nila, di ba? Yun yung contribution ng PTA. Majority po yun at wala pong pilitan. Ngayon, kung gusto mong makatulong talaga, dahil sabi mo, tutulong ka, gusto mong tumulong, gumawa ka ng batas para matigil. Hindi mo sila uutusan na gumawa ng DepEd order. Sino ka naman para utusan mo yung DepEd secretary? Samantalang, alam po ng DepEd, hindi nyo naman kayang i-provide lahat ng budget, no? Na kailangan ng sa isang eskwela. Ako ganito lahat ng mga umaangal sa voluntary contribution, subukan yung budgetan isang eskwelahan lang. Punta kayo sa isang eskwelahan, lahat ng room doon. Isa-isa yung mga teacher, ano po kailangan nyo sa room. Kasi hindi po kayang i-provide yan ng national government lahat. Subukan nyo lang kung kakayanin ng budget ninyo. Isang school lang, Senator Tulfo. Yun lang nire-request ko. Punta ka sa isang eskwelahan, isang hindi malaking eskwelahan, isang school lang, gamitin mo yung budget mo para tulungan yung eskwelahan mo. Makikita mo kung bakit kailangan yung mga PTA. Okay. Ito pa po. Na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs, we have private sector donors who partner with our public schools sa mga specific na projects nila in certain schools. Ganito po din yung ating mga PTA. Pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong doon sa eskwelahan para sa pag-aaral ng mga bata. Napakaganda po ng PTA. Actually, batas yung PTA, kung hindi ako nagkakamali, batas yan na yung parents at teachers magtutulungan para sa eskwelahan. No? So yun po, kung gusto niyo tanggalin yung mga voluntary contribution, gusto mo tanggalin mo pa yung PTA. Pero palitan niyo ng pondo. Yung pinoprovide ng PTA, maghanap ka ng pondo. Gumawa ka rin ng batas na magdadagdag, alimbawa, yung lahat ng kinikita ng PAGCOR, mapupunta yan sa mga DepEd. Kasi kulang talaga Kaya nga nariyan yung PTA. Yun lang po yun, no? Okay, punta tayo rito from isang EPAL, punta naman po tayo rito sa isa pa. Si Senator Chis Escudero naman. Ito po, medyo komplikado po to dahil medyo pa English tong mamang ito. Pero saglit lang itong mga sinabi niya Mabilis kasi magsalita, parang ang dami nang nasabi. At ito po, meron na siyang meron na pong tinatawag na rito. Video. Kaya may papanoorin po tayo. Yun nga lang, hindi ko lang makita kung nasan yung video. Okay. Pakinggan natin. Ito naman po yung question niya sa confidential fund ng DepEd. Sana marinig nyo rin. I-play na natin. I only request, Madam Secretary, Madam Vice President, can you submit to us the physical and financial plan? Because I heard you say in previous interventions that education is intertwined with national security, and I don't necessarily disagree. But under the joint memorandum circular that's being cited as the basis for confidential funds, when a GOCC, their board, allocates confidential funds, they submit the physical and financial plan to the GCG. It does not violate the confidential nature of the funds. May listahan naman sa joint memorandum circular, di ba, Yusek Powa? Surveillance, transportation. It's a matter of putting amounts to each that you can legally spend on without specifying. We're not violating any of the confidentiality rules here. The point I'm driving at, and the reason I'm asking for this, Madam Chair, is to disabuse the thought of the people that confidential fund... Okay. Una, ang gusto ni Chis Escudero, mag-submit yung Office of the yung DepEd Secretary sa kanila, sa Senate. Gusto ni Chis Escudero na mag-submit, pinangangatwiranan niya, no? Gusto niya mag-submit yung DepEd ng pagkakagastosan nila ng confidential fund. Kahit in general lang daw. Total, wala naman daw silang, hindi naman daw nila i-specify. Gusto lang niya makita in general. Kasi daw, yung mga ibang GOCC, nagbibigay siya ng mga halimbawa, no? Kailangan bago aprobahan yung budget, nagbibigay sila ng kung saan gagamitin. 'Di ba? Parang tama, no? Kung pakikinggan natin si Chis, 'di ba? O ituloy natin. Parang tama kasi lahat ng sinasabi nitong tao na 'to Una, abogado siya. Kaya maraming napapaikot 'yan Kasama na si Okay, tuloy. Tuloy tayo. It's a secret fund. Hindi naman ito pwedeng gastusin sa gusto lang gastusin ng DepEd Secretary or you, Madam Vice President, as Vice President. Ito po ang sagot. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video.
Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.